Hallelujah. At manatili tayo nakatayo at tayo po ay babasa mula sa sulat ni Propeta Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 37, ang basahin muna natin ay ang verse 11 hanggang 14. Ezekiel 11, chapter 37, verse 11 up to 14. Ito po ang sinasabi. Nang magkagayon, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubusang nahiwalay. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang iyong mga libingan at aking pasasampain kayo mula sa inyong libingan o bayan ko. At aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel at inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang libingan, ang inyong libingan. At isasampa kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong malalaman na ako ang Panginoon, ang nagsasalita at nagsasagawa, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Iyuko natin sumandali ang ating ulo. Tayo po ay muling dululog sa Diyos. Hallelujah. O Diyos, dakila ka at banal, Lord. Maipanumbalik mo po ang aming buhay katulad nang ipinahayag mo sa bayang Israel. Panginoon, marami sa amin, Lord, ang kung saan ay dumaranas ng kahirapan, kaguluhan, tila kami ay nawasak, tuyong buto, patay sa iyong harapan. Lord, Ikaw o Diyos ang makapagbabago nito. Bigyan niyo po kami ng bagong buhay, lakas, sigla. Kami ay makapanauli sa tunay na layunin mo na ang buhay na ito sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Mayroong buhay na nakalaan sa amin na inahanda mo sapagkat kayo o Diyos ang nangako kung saan ako naroon ay kailangan dumuon naman kayo. O Diyos, salamat sa iyong pangako. Abutin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat sa amin na narito, anuman ang kanilang itinataas, anuman kanilang dalangin. Ito ay ginagawa namin na may pagtitiwala, pananampalataya sa iyong kapurian, karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayo magsiupo at napakahalaga ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Hallelujah. Habang ako ay nag-aaral ng mga salitang ito, hindi mawala sa akin ng mapatulo ang luha. Hindi lamang ito emosyon, kundi ito po ay ipinadama ng Diyos ang kanyang presensya. Bago po tayo magsimula sa ating tema, ay nais ko po munang ipatotoo ang bahagi ng patuto ng aking may bahay. Sapagkat ito po ay
sabi niya, kapag di niya ito na ipatotoo, lagi itong nananariwa sa kanya. Kaya ang sabi niya, sa pasimula, magandang umaga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, and God bless you, at ito'y parangal at papuri sa Diyos. Nung mga nakaraan, ang sabi niya, nung mga nakaraang mga kalamidad, ay narasan niya na nagkaroon siya ng takot, marahil ay pubya pa. Kaya dumating ang pangalawang bagyo, ang anunsyo ay napakalakas, super typhoon. Kaya wala na siyang ibang ginagawa, anuman ang kanyang ginagawa ay may kalakip na papuri, panalangin. Nanawa, O Diyos, dalangin ko, ang sabi niya, na ang bagyo ay malusaw, mag-iba ng direksyon, hindi tumama sa amin. At ang sabi niya, ako ay magpapatotoo. Kaya nung nangangaral ang ating kapatid, nung Miyerkules, kulang na lang sa kanya ay magtaas ng kamay. Isa siya sa pinakinggan ang kanyang dalangin. Kaya, sabi niya, kung hindi ko ipatotoo, lagi kong inaaway sapagkat pwede naman na magpatotoo siya sa kapatiran. Subalit, gusto niya ay maibahagi na ng buo. Kaya, narito ang kanyang sulat na sinabi. At salamat sa Diyos at hindi tayo tinamaan ng super typhoon at isa po tayo sa mga nananalangin. Lahat tayo ay nananalangin. Amen? Hallelujah! Praise God! Glory! Hallelujah! At isa pang patutuon niya ay nagpapasalamat siya sapagkat sa tagal na ng iniindang sakit, halos, sabi niya, mga 40 years na hindi siya makatulog. At ngayon, nakakatulog na siya ng mahimbing. Tunay na siya ay pinagaling sa kanyang insomnia. Amen? Kaya, ibinabalik ang papuri, parangal. Muli, magandang umaga sa inyo. Ang pasasalamat ay tanging sa Diyos lamang. Amen? Ito po ang kanyang patotoo. Ako rin sana ay may patotoo. Kaya lang, nakakahiya ito dahil ako mismo ay naging biktima. Alam nyo, nung nakaraan ay ipinakita na sa akin ang napakalalim na tubig. Kaya ilang bisis ko po ito binahagi kay GR. Sabi ko, GR, may darating na tubig, kaya lang napakatagal, mga taon ang binilang. Halos ang tubig ay umabot sa beam. Kaya nung nagtatayo ang ating kapatid, itong makikita natin ito, hindi ko naman ito naalala. Naalala ko lamang ito nung dumating na. Na ang tubig ay hakbang na lang doon sa struktura. At yung aking panaginip ay wala pa yung itong sa parking natin. Kaya paano ito mangyayari na halos di makaakyat? Kaya nung dumating na ang baha, saka ko lang ito na-realize. Kaya ako may pagkukulang sa Diyos dahil ipinakita na ito sa akin bago pa dumating. At nung ako'y nag-move bulay-bulay, nakita ko yung mga, nung nanroon na yung tubig, yung mga kumakawag-kawag ng mga hayop, baboy, kalabaw, baka, at doon sa aming harapan. At yung sa daanan, maraming sasakyan na lubog. Yun ang aking nakita. At yung mga duming naghahambalang doon sa harap namin dahil dinadaanan ito ng tubig, dahil ito ay trangkahan. Nakita ko ito noon pa. Kaya lang, ako mismo ay nakalimutan. Kaya sabi ko, Lord, ako ay may malaking pagkukulang. Ipinakita mo na sa akin, na-realize ko na lang nung dumating na ang baha. Kaya,
may mga pagkakataon na ito ay ipinapakita na sa atin sa pangitain. Hindi lang ito panaginip, kundi pangitain. Hindi lamang 3 bisis hanggat hindi ko naibahagi nga kay GR. Sabi niya, ito'y guni-guni lang. Sabi ko hindi. Hanggat sa ito'y nawala, dumating ito nung nagkaroon na tayo ng baha, saka ko na-realize. Kaya salamat sa Diyos na kahit papano ay ipinakita sa akin. Ang problema, hindi naging sensitive ang aking espiritu. Amen? Kaya sa atin, kapag tayo nagkakaroon ng panaginip, panangitain, may mga pagkakataon na nangyayari, hindi lang agaran. May mga pagkakataon na agaran. Kaya, nawa, matuto na tayo. Ako mismo ay nagsisi. Dahil di ko man lamang inalam nung makakita na ako ng struktura, nang makita ko na may natakpan na yung parking natin. Amen? Kaya, nawa ay patuloy tayo, katulad ni Ezekiel. At ang ating tema ay pamamagatan ko po itong life to dry bones. Ito po ay, ang binasa natin ay ang verse 11 up to 14. Ang kabuuan nito ay ang verse 1 up to 14. Babasahin natin ang di pa natin binasa, verse 1 up to 10, para makita natin, para maisa-isa po natin, maunawan at malaman natin ang katotohanan. Ito po ay patungkol sa bansang Israel at ito po ay sa atin din naman. Sundan niyo po sa pagbabasa. Ang kamay ng Panginoon ay sumaakin at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at ilalagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Verse 2, 37 verse 2. At pinaraan niya ako sa libis ng mga yaon at pinalibot sa palibot at narito may totoong marami. Sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoon Diyos, ikaw lamang ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga buto. Sa mga butong ito. At sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, iyong pakinggan ang sinalita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Diyos sa mga sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mga bubuhay at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Verse 7. Sa gayon, nanghula ako at gaya ng inutos sa akin. At habang ako'y nanghula, may naghinugong at narito isang lindol. At ang mga buto ay nangakapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito, may mga litid sa mga yaon. At may laman ay lumitaw sa mga yaon. At ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Hallelujah. Ngunit, walang hininga. Walang hininga sa kanila. Nang magkagayon sinabi sa akin, manghula ka sa hangin. Manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, nang manggaling ka sa apat na hangin, hininga at umihip ka sa mga patay
na ito upang sila'y mga buhay. Sa gayoy naghula ako na gaya ng inutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo sa kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Ito po ang ating ang propesya kay Ezekiel. Ito'y bahagi din naman sa ating buhay ngayon. Hallelujah. Ito po ay may kinalaman sa inyo, sa ating buhay. Si Ezekiel ay isang propeta ng Diyos, napawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang bayan ay nawasak. Ang templo ay nawasak, nasakop ng banyaga. Si Ezekiel na isang propeta, naranasan niya ang mapalayo sa kanilang mahal sa buhay, danalang bihag ang ilan sa kanilang mga mahal ay nagsitakas. Ang ilan sa kanila ay napunta kasama niya sa lugar ng kung saan bumihag sa kanila, sa Babylon. Naranasan niya ang hirap. Habang siya ay nanalangin, patuloy siyang sumisigaw, umiiyak sa kanyang naranasan, nakawalan sa kanyang buhay. Mga kapatid, naranasan niyo na ba ito na kayo ay tila baga wala ng pag-asa? Isang buhay na punong-puno ng problema, wala ng pagbabago. Ito ang naranasan ni Ezekiel sa kanyang buhay. Ngunit, dumating ang araw na kung saan si Ezekiel ay tinawag ng Diyos. Naranasan niya ang isang presensya ng Diyos. Dinala siya ng Espiritu ng Diyos na kung saan nandoon ang mga lambak ng mga kalansay, puno ng mga buto na parang ito ay isang libingang bukas. Na para bagang mga nakabalunbon na mga nag-iipon-ipon, nagkakalat. Kahit saan siya tumingin ay naroon ang mga buto. Wala siyang narinig na huni ng ibon o ano pa man mga insekto, kung di tanging ang lagaslas lamang na maraahan ng angin. Si Ezekiel, mga kapatid, ito po ang kanyang naranasan. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, nakita niya ito. Libo-libong mga buto. Ito po, mga kapatid, ay ang simbolo ng Estado ng Israel. Ito ay sumisimbolo din sa atin. Subalit, ang sabi ng Diyos, ito ay ang Estado ng Israel. Ito po, mga kapatid, ay pinakatangi na isa sa propesiya ng Biblia na minsan hindi ito naunawaan, nalalaman ng mga tao. Ito po, mga kapatid, ay hindi natigil sa nakaraan, kung di ito'y sa kasalukuyan din ngayon. At idinidirta din ito sa atin. Ilang bisis mo na ba itong naramdaman na ikaw ay dumating sa kawalan? Wala ng pag-asa, walang buhay. Pati ang inyong pananampalataya ay napaapektuhan, nawasak. Di ba ang ating pananampalataya noon, kung saan-saan tayo lumalapit, kung ano ang nagagawa natin, ito ang nangyayari din sa ating mga buhay. Ngunit maghintay, kapatid. Mayroong gagawin ang Diyos sa ating mga buhay.
kung paano gumawa ang Diyos sa mga butong ito na nakahandusay, namumuti. Ito'y gagawin din ng Diyos sa atin. Nakahanda ka ba na malaman ang posible, ang imposible? Ituon natin ang ating pakikinig. Hallelujah. Nakatayo si Ezekiel sa gitna ng mga lambak na yaon. Puro tuyo. Tinanong siya ng Diyos, anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Isipin mo, napakabigat na tanong. Basahin po natin sa chapter 37 na ating binasa. Verse 3. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maari bagang mabuhay ang mga butong ito? Kung kayo, kapatid ko, ang tatanungin, maari bagang mabuhay ang mga butong ito? Isipin ang bigat na tanong na ito kay Ezekiel. Maaring ikaw ay tinatanong din niya ngayon. Kung ikaw tanungin, ano kaya ang ating maisasagot? Subalit si Ezekiel, mga kapatid, sanay na sa himala. Sanay na sa posible at imposible. Sumagot siya na may pag-asa. May pananampalataya. O Diyos, kayo lang ang nakakaalam. Nawa ito rin ang ating maisagot. O Diyos, ikaw ay walang limitasyon na katulad namin, limitado kami, o Diyos, ikaw ay walang imposible. Magagawa mong mabuhay kahit ang mga buto, ang mga patay na yan. Yan ang sagot ni Ezekiel. Ikaw, o Diyos, ang nakakaalam. Kung sa amin, kung sa akin ang tatanungin, walang pag-asa. May proseso, subalit walang pag-asa. Kaya, ipaalam, ipaunawa sa amin. Ilang beses na ba tayo naniniluhod sa Diyos? Na naramdaman natin na wala ng pag-asa ang ating mga buhay, mga pamilyang nawasak, mga anak na gumon sa bisyo. Mga anak na kung saan, mga wala ng hanap buhay, nawala sa trabaho, nagkasakit, walang maipangtawid gutom. Ito ang sarili nating mga lambak. Mga pag-aasawa, maging ang asawa, hindi nila tayo maunawaan. Mga sakit, mga karamdaman na na-diagnose ng doktor na sabi nila ay wala ng pag-asa. Yan ay ang mga sarili natin, mga lambak. At sa pagkakataong ito, lumapit sa atin ang Diyos na may ganun ding tanong, mabubuhay pa kaya? Magbabago pa kaya ito? Ito po, mga kapatid, ang tanong na ito ay ang tungkol sa pag-asa. Tungkol sa pananampalataya. Palawakin mo ang iyong pananampalataya at makikita mo. Mga problema na hindi na natin kayang solusyonan. Hindi na natin kayang ayusin. Mga kahirapan.
Minsan napapakinggan natin sa mga kapaligiran. Wala nang pagbabago yan. Wala nang pag-asa. Kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, nasasabi natin, nasaan ang Diyos? Di ba yun ang nakikita natin kadalasan? Kung may Diyos, bakit ako nang kakaganito? Dumaan tayo sa problema. Dumaan tayo sa krisis sa buhay. Minsan tinatanong natin ang Diyos, Lord, nasaan ka sa aming buhay kung mayroon Diyos? Kapatid, patuloy na gumagawa ang Diyos. Minsan naririnig natin ito, maging sa atin, magdilobyo na sana kapag narinig natin. Pag dumanas tayo ng kahirapan, mga utang na hindi nababayaran. Di ba? Ito ang kadalasan natin na narinig. Paano kung tinatanong ka ngayon, anak ng tao, anak, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Magbabago pa kaya ito? Ang tanong na ito kay Ezekiel ay higit na tanong sa isang pagpropesiya upang palawakin natin ang ating pananampalataya. Amen. Ang sagot ay hindi nakasalalay kung ano ang ating kakayanan. Ang sagot ay nakasalalay sa Diyos kung gaano ang pagkakilala natin sa Diyos na kayang buhayin kahit ang mga tuyong butong ito. Amen. Hallelujah. Sa halip na mawalan ng pag-asa, magtiwala, magtiis. Ito ay isang proseso. Nang makita ni Ezekiel na ang mga butong ito ay nagsama-sama mula sa malayo, humahagunot ang malakas na hangin. Nagkakapit-kapit na takpan ng balat nagkaroon ng litid. Tinanong siya ni Ezekiel na makita ito ni Ezekiel ang mga butong ito na nagsasama-sama mula sa buto, nagkakabit-kabit, nagkaroon ng laman, natakpan. Basahin natin sa Ezekiel 37 verse 7 up to 8 para makita po natin. Sa gayon, nanghula ako, na gaya ng ito, utos sa akin, habang ako'y nanghuhula, may naghinugong at narito isang lindol at ang mga buto ay nakapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito may mga litid sa mga yaon at may laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Walang buhay. Walang hininga. May kulang. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magpropesiya ka. Ito'y katulad, mga kapatid ko, kung papaano linikha ng Diyos ang kalikasan sa pamamagitan ng salita. Nang likhain ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, hinulma ito na kawangis niya, naging tao. Subalit, mga kapatid ko, ito po ay walang hininga.
Maliban na ito'y hininga ng Diyos, ito ay nagkaroon ng buhay. Ang hininga ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay, kaya tayo'y naging kaluluwang may buhay. Gayon ang kalagayan natin, walang buhay kung wala ang hininga ng Diyos. Genesis chapter 2, verse 7. May kulang. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magpropesiya ka sa hangin. Sabihin mo, anak ng tao, tumawag ka sa hangin. Verse 9 up to 10 tayo. Nang magkagayo sinabi sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka anak. Manghula ka, anak ng tao, sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin, hinga at umihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Sa gayon ng hula ako, ng gaya ng inutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay. At nagsitayo ng kanilang mga pa, isang totoong malaking pulutong. Sinunod ni Ezekiel ng hula, nagpahayag, nag-preach sa lambak ng mga kalansay. Ito po mga kapatid ay isa sa propesiya ng Biblia. Madalas natin maramdaman ang tayo'y mawalan sa kawalan. Mawala. Naghirap. Katulad ng mga kalansay na ito. Yes, nakatayo tayo. Gumagalaw. Subalit, sa tingin ng Diyos, walang buhay. Ang tunay na layunin ng Diyos ay ibalik tayo kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Nawasak, nasira, maaaring ito'y relasyon sa pamilya. Mga anak na nagumon sa bisyo, kahirapan, sakit, anumang karamdaman. Maaaring ito'y sa kahirapan. Ito ay ang mga dinadanas natin. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Na ipropesiya mo ang katotohanan. Kung ano man ang naging kalagayan mo, isigaw mo sa Diyos. Kung ikaw naman ay nakalaya, katulad ni Ezekiel, magpropesiya ka, manghula ka, anak ng tao, sabihin mo sa mga butong ito. Tawagan mo ang hininga ng buhay. Ang propesiya ni Ezekiel, kahit ang mga nawala ay maibabalik ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tinatawag tayo ng Diyos na maniwala, umasa, magtiwala sa kakayanan ng Diyos, hindi sa ating sariling karunungan. Tandaan mo ito, kapatid. Tandaan natin ito. Kapag ang salita ng Diyos ay pinahayag na may pag-ibig, may pananampalataya, ito ay magaganap. Kapag napakinggan mo ito na tinanggap mo at ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, magkakaroon ito ng katuparan sa buhay mo.
Hallelujah! Nais lamang ng Diyos ay gawin natin, ipahayag natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kapag narinig natin ito mula sa mga naghuhula, nagpupropesiya, nagpapahayag, nagpe-preach, tanggapin natin na may buong pananampalataya. Huwag maliitin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Wala kaming itinatayo rito kung di ang salita ng Diyos. Amen? Kapag ang salita ay ipinahayag, tinanggap, ito ay mangyayari, magaganap sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit sa paligid natin ay kumukontra, na tila ba sinasabi, ang taong yan ay wala ng pag-asa. Bakit andyan yan? Diba? Napakinggan natin ito nung mga nakaraan pa, nung nabubuhay pa ang ating kapatid, Brother Beato. Bakit andyan yan? Manggugulo lang yan. Maninira lamang yan. Yun ang nakikita. Isa siyang ganito, isa siyang ganon. Subalit kapatid, nakapakinig siya ng salita ng Diyos. Isinabuhay, isinapuso, nagbago ang kanyang buhay. Ano ang sabi sa kapaligiran? Naging tahimik. Amen? Bakit naganap ang salita ng Diyos na tinanggap ng ating kapatid? Ngayon, yumao na siya na mayapa na nakilala ang Diyos. Nang makita ni Ezekiel ang maraming tunog, hagunot sa isang tuyong buto. Ang tuyong butong ito natatakpan ng laman, ng litid, ng balat. Ito po ay walang buhay. Ang unang nangyari ay nagsama-sama. Buto sa buto. Mula sa isang malakas na ingay, habang ang mga butong ito ay nagkakapit-kapit. Parang ito ay isang panunood ng isang palaisipan. Kumukunikta ang bawat isa kung nasaan sila. Marahil ito ay nangyayari sa ating kapanahunan. Mula sa malayo, mula sa iba't ibang lugar, hindi tayo magkakakilala. Maaring ikaw ay galing pa sa Bisaya. Maraming galing pa sa Maynila kung saan-saan. Nagsasama-sama. Nagkukunik-kunikta, nagiging isang buo, isang istruktura. Subalit nang ito ay matakpan ng litid ng laman ng balat, kapatid, ito ay walang buhay. Ang himalang ito ay hindi natin nasasaksihan sa isang iglap. May mga pagkakataon na may mga himala, may mga pangyayari na agaran. Subalit, kadalasan ay hindi. Kapag tayo bumaling sa Diyos, ito ay nangyayari dahan-dahan. Tulad ng isang buto na nagsasama-sama, natakpan. Dito po nauunawaan natin ang pangunahing katotohanan na
tayo ay nagkakaisa, nagsama-sama, tulad ng pagkakatipon. Sa pananalangin, nagsisimula tayong makinig, nagsisimula tayong magbasa, manalangin. Tulad ito ng kalamnan na nagkakaisa, nagkakasama-sama. Sinasisimulan natin ang pang-araw-araw na buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusubok tayo sa wakas tulad ng balat. Na nagkaisa, nabuo, kumplito, subalit walang buhay. Nasaan ka man, kapatid, tandaan mo ito. Ito ay pasimula pa lamang sa iyo. Ito ay isang proseso upang tayo ay magkaroon ng buhay. Patuloy na manalangin, patuloy na dumalo, patuloy na umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit wala ka pang nakikitang palatandaan, ang Diyos ay gumagawa sa iyo, maging sa iyong mahal sa buhay. Gumagawa ang Diyos sa likod na kung saan tayo pinag-isa, pinagsama-sama. Ang aral na ito ay malinaw, huwag susuko sa gitna ng prosesa. Magpatuloy. Huwag husgahan kung ano ang sinabi ng Diyos. Kung ano ang inuutos ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Patuloy tayo magtiwala. Kung ano naman ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod, ipahayag mo kahit ano ang sabihin ng mga tao. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon. Nakatayo si Ezekiel sa kumplitong forma. Binigyan ng Diyos si Ezekiel upang manghula. Basahin natin ang 37 verse 9. Muli, para makita natin na magkagayon sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin. Nang hula ka, anak ng tao, sabihin mo sa hangin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa apat na hangin, uhinga, at umihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Tumawag si Ezekiel ng hininga ng Diyos. Sa sandaling ito, sila ay nagkaroon ng buhay. Katulad ito, mga kapatid, ng mga kasimbahanang walang buhay. Nakikita natin napakaganda ng kanilang mga katayuan, ng kanilang ayos. Subalit, walang kapangyarihan, walang buhay. Maliban na tayo ay hinga ng Diyos, ilagay sa atin ang Espiritu ng Diyos, saka tayo magkakaroon ng buhay. Nagkakaroon tayo ng paggalaw. Katulad lamang tayo sa mga lumalakad. Mga sumisimba, subalit mga walang buhay. Isipin natin ito kung saan tayo naaangkop. Regular kaming nagsisimba. Minsan pa nga ay naglilingkod. Subalit, kung wala ang Espiritu ng Diyos, ang hininga ng buhay, tayo ay mga katawang nakalatag, patay, walang hininga.
ang tunay na buhay ay pahintulutan natin ang Espiritu ng Diyos na manahan sa atin. Pumasok sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Anumang husay ng ating ministeryo, anumang kaganda, anuman kaperpekto ang ginagawa natin, kung wala ang Diyos sa atin, tayo'y mananatiling walang buhay. Tanggapin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang kailangan natin ay hindi kung anong mga programa, hindi kung anong mga aktibidad sa labas. Kailangan natin ay ang hininga ng Diyos. Kapag ang hininga ng Diyos ay pumasok sa atin, susunod ang mga programang ito. Kakasihan ng Diyos, anuman ang ating ginagawa sa ating buhay. Pansinin ito, ang Diyos ay hindi direktang huminga sa mga buto, sa mga kalansay, sa mga laman na ito. Gumamit siya ng instrumento upang magkaroon tayo ng hininga ng buhay. Gumamit siya. Kaya kapatid, kung nararamdaman mo na ikaw ay tinatawag, nais kang gamitin ng Diyos, katulad ni Ezekiel, ipropesiya mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Gumagamit siya ng mga tao, ng mga lingkod ng Diyos katulad ni Ezekiel. Katulad ng mga lingkod ng Diyos, kung papaano binuhay si Lazaro. In John chapter 11, verse 38, namatay si Lazaro, wala ang ating Panginoon. Nagmiministeryo. Nang siya'y bumalik, sinalubong siya ni Maria. Sabi niya, kung nandito ka sana, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Verse 41, saan ninyo siya inilibing? Doon sa yungib. Pumunta ang Panginoon. Ang yungib ay natatakpan ng bato. Ang yungib, mga kapatid ko, kay Kristo, ito ay sumasagisag sa ating puso. Dito nakaimba. Ang bato na tumatakip, ito po ang kasalanan. Gumamit siya ng Diyos ng mga lingkod. Ang sabi ng Panginoong Yesus, igulong, alisin ang batong nakatakip sa yungib, nakatakip sa puso, ang bato ay ang kasalanan. Nang maalis na ang bato sa yungib, nagsalita ang Panginoon. Lazaro, bumangon ka. Bumangon si Lazaro. Dahil napakinggan ang tinig, ang salita ng Diyos. Napapakinggan natin ang salita ng Diyos kung ang batong ito na nakatakip sa ating mga puso ay inalis. Ipinahayag ng mga lingkod ng Diyos. Ang bato na ito, ang nakatakip sa ating puso, ito ang ating kasalanan. Ang yungib ay ang ating puso. Kapag ito ay naalis, ang batong ito, malayang makakarinig. Malaya tayong babangon kung ano ang ating napakinggan. Lazaro, bumangon ka. Ang nag-alis ng mga nakagapos na tatakpan ng panyo doon sa kanyang mukha nakapulupot. Sabi ng Panginoon, alisin ang mga nakapulupot sa kanya upang makalaya. Kaya nakalaya si Lazaro dahil sa tinig ng Diyos na sinunod ng kanyang mga apostol.
Amen? Kaya kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga lingkod ng Diyos, ipahayag mo, sabihin mo, ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kahit ano ang sabihin ng mga tao. Ito ay may malalim na implikasyon sa ating mga buhay. Panalangin sa ministeryo. Kapag tayo, mga kapatid ko, ay nananalangin, nagpapahayag sa muling pagkabuhay, esensyal natin ginagawa ang ginawa ni Propeta Ezekiel. Amen? Upang ang mga butong ito ay magkaroon ng buhay. Amen? Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay. Nais ng Diyos na i-renew ang ating mga buhay. Baguhin muli ang ating mga buhay kung saan tayo nagsimula. Nais ng Diyos ay ibalik tayo sa tunay na buhay. Inihayag ng Diyos ang katotohanan. Ang katotohanan ito ay inihayag sa bayan ng Diyos, sa Israel. Subalit hindi lamang ito sa kanila. Ito po ay sumasagisag sa bansang Israel. Ano ang sabi ng bayang Israel? Basahin natin ang 37 verse 11 para makita po natin. Na magkagayon sinabi sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay tuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Yan ang naging kalagayan ng Israel. Subalit, may pangako ang Diyos sa kanilang mga magulang. May pangako ang Diyos sa atin. In Isaiah chapter 49, verse 14, up to 16. Nag-usap-usap sila. Pinabayaan na tayo ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Malilimutan kaya ng isang ina ang kanyang anak na dinala niya mula sa kanyang sinapupunan? Ang bunsong anak na ito na kanyang pinasuso. Makakalimutan kaya ng isang ina ang anak na kanyang dinala? Kayo, sumagot kayo. Yes, may mga ina na nakakalimot sa kanilang anak. Inaabando na pa nga, ipinapalaglag. Isang ina na iniwan ang kanyang anak. Subalit ano ang sabi ng Diyos sa bayang Israel? Kung mayroong ina na lumilimot sa kanyang anak, kahit sandali, hindi ko kayo kinakalimutan, bayan ko. Yan ay pangako. Hallelujah, basahin nyo. Ang ipinahayag ko ay hango ito sa MBB, Bagong Balita, Biblia. Yun ang mga katagang ginamit. Basahin po natin. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? O ito'y malilimot, ngunit hindi kita makakalimutan. Bayan. Verse 16. Narito aking inanyuang ka sa mga
palad ng aking mga kamay, ang iyong mga kuta ay laging nasa harap ko. Sa iba pang salin, narito, inanyuan kita sa aking mga palad, nakaukit ang iyong pangalan sa aking mga palad, kailanman hindi kita nakakalimutan. Bayang Israel, anak ng Diyos, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, kailanman ikaw ay hindi lilimutin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Para sa ating mga Kristiyano, ito'y tumutukoy sa gawain ng Panginoon. Tumutukoy ito sa Espiritu. Naranasan natin ang tunay na buhay at pag-asa at pagbabago sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, naranasan natin ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito'y para sa lahat, hindi lamang para sa Israel. Nang siya'y mabayubay sa krus ng Kalbaryo, nang siya'y malalagutan na ng hininga, ano ang sabi niya in Hebreo? Consummatum est, naganap na. Natapos na ang alin? Ang paghihirap, ang pagtubos, na bago na ang lahat. Nang masabi niya ito, inuyukayok niya ang kanyang ulo, nalagutan siya ng hininga, nagkaroon ng lindol, nabuksan ang mga langit, ang kurtinang tabing, nagkaroon ng daan. Tayo ay makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi lamang ang Israel, kundi tayo rin naman kapag tayo ay dumaan sa ating Panginoon na nagsasabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sapagkat sa chapter 14 verse 3, kung saan ako na doon, kailangan dumoon din naman kayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pagbabagong buhay, mga kapatid, ay ang karanasan natin sa Panginoon. Hindi sa pag-iipon ng karunungan, sa katalinuhan, no! Ang pagkakilala natin sa Panginoon kapag naranasan natin ang Diyos sa ating mga puso. Amen? Na kapag tinanggap natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng karunungan, katalinuhan, magagawa natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Mararanasan natin ang biyaya sa kaharian ng Diyos na nagsasabi, ako ang Panginoon. Makikita nyo kapag kayo ay ibinalik ko na sa aking bayan. Ang mga sitwasyon na walang pag-asa. Mga sitwasyon na pusong matigas. Mga sitwasyon na buhay na nasira. Kapatid, ito ay maibabalik ng Diyos katulad ng tuyong buto. Amen? Hallelujah. Ito ay direktang naghahayag sa atin kung ano ang nais ng Diyos. Kung paano ang Israel ay nakapanumbalik dahil sa pag-ibig ng Diyos. Basahin natin ang Ezekiel 37:12-14. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang iyong libingan at aking papasampain kayo mula sa inyong libingan, o bayan ko, at aking dalaling kayo sa lupain ng Israel. 14. At kayo na mula sa inyong mga libingan, o bayan ko,
At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain kung saan sila naroon ibabalik. At inyong maalaman, akong Panginoon ang nagsalita at nagsasagawa, sabi ng Panginoon. Kapag tayo naman ay naibabalik, kapatid, sabihin natin, kilalin natin, sambahin natin, papurihan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Nangako siya. Babaguhin ang Israel. Hindi lamang ang kanilang physical o material o literal, kundi maging ang kanilang emotional at spiritual. Ito ay nangyari, literal. Nang magkawasak-wasak ang Israel mula pa tapayag ni Propeta Ezekiel, ni Nehemiah, ang bayan ng Diyos ay nabalik. Naalala ng Diyos ang pangako sa kanilang mga ninuno sa ating mga magulang. Idiniklara, nakabalik ang Israel 1947. Naging estado ang Israel 1948. Nakabalik sila. Literal. Spiritually, emotionally, sila ay nagbabalikan. Amen? Nung magkawatak-watak sila, nung panahon ni Hitler, nagkawatak-watak sila. Ngayon, sila ay magbabalikan. Nung sila ay makabalik, 1948, kapatid, 1968, nagkaroon ng digmaan. Dinigma sila ng mga kapit bansa. Ito yung tinatawag na Six-Day War. Nagtagumpay ang Israel. Bakit? Ang Israel ay ang bayan ng Diyos na hinirang. Amen? Ngayon, dinidigma ang Israel. Kapatid, patuloy natin silang pagpalain. Amen? Sapagkat ang nangako ang Panginoon, ang sino man magpapala sa aking bayan, ay pagpapalain din naman. Ano ang nangyari? Nung makarating ang mga Israelita, nung sila'y tumakas, naging refugee, nakarating sa Pilipinas, tinanggap ni Presidente Quezon. Pinagpala ang Pilipinas at hindi lamang pinagpala kapag pumunta tayo sa Israel. Kung pumunta ka sa Israel, kapatid, wala kang visa. Makakapasok ka bilang pagtanaw ng utang na loob sa Pilipinas. Yan ang pangako ng Diyos. Pagpapalain ko ang sino man magpala sa iyo. Amen? Yan ay nagkakaroon ng kaganapan. Ang Diyos ay hindi interesado sa mga nakaraan natin. Sa ating buhay na pangsamantala. Ang buhay natin dito sa buhay na ito, kapatid, ay pangsamantala lamang. Yes, nahihirapan ka. Alalahanin mo, may pag-asa. Sumampalataya ka lamang, may buhay na nakalaan kung saan ang layo ng Diyos ay balik ka sa tunay na original kung ano ang plano ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang makilala mo, ang Diyos na nagpalaya sa Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ni Israel. Ito ay ang buhay. Kilalan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kwentong ito, mga kapatid, hindi lamang
sa Israel, kundi sa atin din naman. Basahin po natin ang Romans chapter 11. Simulan na lang natin sa verse 24-25. Ang kasalanan, nagkasala ang bansang Israel. Sila'y napawalay. Sila po, mga kapatid, ay nawasak. Maging ang kanilang templo. Dahil dito ang pag-ibig ng Diyos ay napunta sa iyo, sa akin, sa ating lahat ng mga hintil. Subalit ang sabi ni San Pablo Apostol, huwag kang magmalaki kung ang Israel ay pinutol, tinagpas mula sa tunay na olibo. Ikaw na sanga na hindi sa tunay, kapag ikaw ay nagmalaki, aalisin ka. Basahin natin. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibo, olibong ligaw at laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting puno, punong olibo, gaano pa kaya ang mga ito na mga talagang sanga na nakakasanib sa kanila sariling punong olibo. Verse 25. Sapagkat hindi ko ibig. Nais ni San Pablo Apostol, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi niyo na malaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Naging matigas ang Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Bilang lamang kapag pumasok ang kapunuan ng mga hintil, ngayon bukas ang biyaya sa mga hintil. Ngayon pa lamang, mga kapatid, sumampalataya ka upang tayo'y maiugpong sa tunay na puno ng olibo, sapagkat darating ang araw, ang kapunuan nito, ang pag-ibig ng Diyos ay babalik sa tunay na bayan sa Israel. Ito ay may kaugnayan sa ating napag-aralan, kapatid ko, kay Kristo. Ngayon pa lamang, kapatid, tayo ay inuugpong sa tunay na olibo. Verse 26. At sa ganito ang buong Israel ay maliligtas. Yes, may pangako. Gaya ng nasusulat, magbuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Hakob ng kalikuan. Hakob, ang Hakob dito ay Israel. 27, last verse. At ito ang aking tipan sa kanila, pagka aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Aalisin na nila ang kasalanan sa Israel. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, habang bukas pa ang biyaya sa mga hintil, kapatid ko, patuloy na tayong lumapit sa Diyos, sapagkat kapag bumalik na sa Israel, ito ay katulad ng pagdating ng Armageddon. Darating ang araw, ang kahirapan, the Great Tribulation. Ano ang mangyayari? Na sa halip na kilalin ng mga tao ang Diyos, linalait pa nila ang Diyos sa kanilang nararanasan, na sana ay bumalik sila. Subalit, bakit hindi nakapanumbalik? Putol na, puno na ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay wala na sa mga hintil. Amen? Kaya mga kapatid ko kay Kristo, manampalataya na tayo, umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin. Hallelujah. Last verse. 24. Sa Ezekiel. Aatras tayo sa Ezekiel. 26, 24. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa
At pipisanin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Hindi lamang ito tumutukoy sa Israel, sa atin din naman. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso ng inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan, at yung iingatan ang aking mga kahatulan na isasagawa. Iniingatan kaya natin ang mga kahatulan na isinasagawa ng Diyos? Naranasan na ba natin ang banal na Espiritu na manahan sa atin? Masasabi natin na kapag tayo'y nakabalik na katulad ng Israel, masasabi nilang, ako ang Diyos na naglabas sa inyo. Kikilanlin natin siya bilang Diyos sa ating buhay. Tatanggapin natin siya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nawa, ito pong mensaheng ito ay nakatulong sa atin. Kung may mga bahagi na hindi natin maunawaan, idalangin natin sa Diyos. Hallelujah. Nakatulad tayo ng isang tuyong buto na nagkahiwa-hiwalay, pinag-isa, pinagsama-sama, dinamtan, nagkakaisang, nagpupuri, ikaw ang Panginoon na nagligtas sa amin. Marahil ikaw ay mula pa sa malayong lugar, mayroon ditong mga Bisaya, taga-Ocampo, taga-Buhi, taga-Bula. Napakaraming lugar ang mayroon. Nagkakaisa, nagkasama-sama, isang buto. Mula sa tuyong buto, nagkaroon ng laman, litid, natakpan ng balat. At ngayon, nagkakaisa, nagsasama-sama. Kayo ang aming Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nawa, ganun tayo. Sa harapan ng ating Diyos. Nakilala natin siya. Na sinabi, ito ay ang naging kalagayan ng Israel. Dahil sa naging kalagayan ng Israel, naiugpong tayo. At dahil sa tayo'y naiugpong, huwag tayong magmataas, huwag magmalaki. Ibahagi ang salita ng Diyos. Kung ano ang tinanggap natin, ibahagi natin sa kanila. Kahit tayo'y pagwikaan, pagtawanan, sabihin natin kung ano ang sabi ng Panginoon. Di man natin nakikitang kumikilos ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa mga kalansay, sa mga butong ito na nagkalat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Idalangin nyo sa inyong puso, sa inyong isip, na nais ng Diyos na mabago ang iyong buhay. May mga sitwasyon na nakikita tayo na sinabi ng doktor, wala nang pag-asa. Puro hirap ang ating nararanasan. Kapatid, magtiwala. Manampalataya sa Diyos. Katulad ng isang mga buto, nagkaroon ng buhay. Lord, narito po kami, Panginoon, na iyong mga anak. Nagkakaisa, nagkakasama-sama upang ikaw ay aming papurihan, parangalan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nasasabi namin, Lord, ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, ng lakas, ng hininga. Panginoon, alalahanin mo kami. Alalahanin mo rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama.
Ang mga mahal namin sa buhay na minsan linalait pa kami, pinagwiwikaan, pinagtatawanan. Nakatulad ng buto na kung saan pinagsama-sama na sumpungan ang kanilang mga kalalagayan. Nawa Lord, ganon din sila. Kung paano kami binigyan mo ng hininga ng buhay, ganon din sila. May mga sakit na wala ng lunas, sabi ng tao, sabi ng doktor. Lord, sa iyo ay walang imposible. Magagawa mo, Lord, na hiningan ng buhay, bigyan ng lakas, bigyan ng kagalingan. Kung ano man ang itinataas ng aking mga kapatid na ito, Lord, nagkakaisa, nagkasasama-sama kami, Lord, na itinataas ito. Kung pangangailangan sa pinansyal, kung ito man ay pangangailangan na mabago ang kanilang mga mahal sa buhay, napawalay, dahil sa bisyo, dahil sa kung ano-ano pa mang yinakap sa mundong ito. Lord, tulungan niyo po sila, tulungan niyo po kami, alalahanin mo po kami, Panginoon, na kami na nagtitiwala sa iyo, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Papupurihan ka namin, pasasalamatan ka namin, sasambahin ka namin, kikilanlin ka namin na aming Panginoon, Diyos, sa aming buhay. Simula ngayong ito, sa araw na ito, ikaw ang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinatawagan ko ang ating kapatid.